Hi, listeners! Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. At isa na namang kapanapanabik na kwento ang aabangan nyo ngayong araw. Napagbibidahan ni Sander, isang playboy na CEO na OA. At si Reyna, masungit na driver na palaban. Halina't pakinggan natin ang kwento nila. Malalim na ang gabi, ngunit ang penthouse office ni Sander C. ay nagliliyab sa ilaw at sa init ng iskandalong bumabagabag sa mundo ng ilay. Sa malaking flat screen TV ay umiikot ang balita na si Sander C., ang kilalang playboy na CEO ng C Group, ay muling sumabit sa isang gulo. Sa pagkakataong to, ay kasama ang anak ng isang maimpluwensyang senador na tila handang sakalin si Sander dahil sa pagiging playboy nito. Ang bawat headline ay parang martilyo na tumatama sa corporate image ng binata. Ngunit si Sander ay tila walang pakialam. Abala pa siya sa pag-ikot ng yelo sa kanyang baso ng scotch. Nakaupo siya sa mamahalin ng leather swivel chair. Pero kahit ganun, ang pagkabagabag sa likod ng kanyang mga mata ay hindi nakatakas sa mapagmatsyag na paningin ng kanyang executive assistant, si Dennis, na halos gumagapang na sa pagod at stress kakahanap ng solusyon para pakalmahin ang senador. Hindi lang naman kasi reputasyon ang nakataya sa nangyayari dahil ang mga corporate deals ay nagsisimula na rin gumuho dahil sa kagubuhan ng boss niya. Boss, kailangan mo ng break mula sa mga babae. Kahit panandalian lang po para humupa ang init ng ulo ng mga politiko. At para makahinga na rin ang legal team natin. I already fired your driver na rin. Boss, pagkatapos mong malaman na siya ang naglabas ng video nyo ng anak ng senador. Boss naman kasi, hindi mo pwedeng iwasan mo naman ang pagiging playboy mo. Ang rami ng kontra sa inyo eh. Baka mawalan tayo nito ng corporate deals. Namumuti na talaga ang buko sa inyo eh. Come on, Dennis. Isang pagkakamali lang yun. And I never promised the senator's daughters anything. Nang sabi ko pa nga eh, may iba pa akong nagugustuhan maliban sa kanya. Pero umaasa siya. It's her fault, not mine. Boss naman eh, nung pinagbubuntis po ba kayo ay nahulog sa hagdan ng mami mo? Medyo baliktad ka kasi mag-isip eh. Nakakagago pakinggan. How dare you? Ako ang boss mo ah. Dapat sa akin ka kakampi. Ako nagpapasweldo sa'yo. Ngumibig si Dennis. Para na silang magkaibigan ni Sander. Kaya nababari niya ito. Pero kung pwede lang, ay babatukan niya rin ito. Baka kasi naalog lang ang utak nito. Mas mabuti pa, boss. Pag-usapan na lang natin ang bagong driver mo. Maghahanap ako ng bago. Ano bang gusto mo? Babae. Boss! What? Yanong mo ako. Sinagot lang kita. Yung seryoso kasi, boss. I am serious, Dennis. Sabi mo, maglaylo ako sa pagiging playboy. Then I will. Pero hindi ibig sabihin nun, mawawalan ako ng babae, okay? I at least want a woman as my driver. Yung tigasin. I mean, tomboyish. Alam mo yun? Yung mahihirapan akong akitin siya. Gusto ko ng thrill, Dennis. Gago ka talaga, boss. Napahalakhak si Sander nang umuwi si Dennis sa kanya. I want fun things, Dennis. Fun things. Pero boss, mas delikado kasi yung kung babae ang kukunin mo. Lalo na kung hindi siya nakakit sa'yo. Baka lalo pa siyang mainis at maging source pa ng humor at negative publicity natin. Hindi ba mas maganda kung professional at lalaki na lang ulit? No, Dennis. Challenge ang kailangan ko. Mas exciting kapag may pader na kailangan kong sirain. Kaya hanapan mo ako ng masungit at sisiguraduhin mong hindi siya marunong makapag-flirt o makapaglaro sa pag-ibig. Gusto ko na siya magpapasabog ng ego ko. I can already imagine the thrill between us. Hindi ko talaga alam kung anong pumapasok dyan sa kokote mo, boss eh. Pero sige, hanapan kita. Siguraduhin mo lang na hindi masisira lalo ang image ng kumpanya dito. Sa kabilang banda,
sa isang malayong bahagi ng Maynila, malayo sa karangyaan at yaman ng C Group, ay makikita ang mundo ni Reyna Ramos. Ang bahay nila ay maliit, may bahid ng kalumaan, ngunit malinis at maaliwalas. Isang representasyon ng kanyang matinding disiplina sa buhay. Si Reyna, na nakasuot ng simpleng damit, ay abala sa paglalaba gamit ang kamay niya, isang gawain na tila nagbibigay ng sense of control sa kanyang magulo at mahirap na buhay. Sa tabi niya ay nakalatag ang kanyang reviewer para sa licensure exam. Pinagsasabay niya kasi ang paggawa ng gawaing bahay at pag-aaral, isang patunay sa kanyang walang tigil na pagsisikap. Ang kanyang lola ay may sakit at ang kanyang nakakabatang kapatid ay kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo, na siyang dahilan kung bakit kailangan niya ng matatag at malaking sweldo. Hindi para sa luho niya, kundi para sa survival at future ng pamilya nila. Walang oras si Reyna para sa mga laro o sa mga lalaking nag-aalok ng easy money kapalit ng kanyang dignidad. Kaya nang makita niya ang job posting para sa executive driver ng C Group, ay agad siyang nag-apply. Handang harapin ang anumang pagsubok, basta ay tama lang ang bayad. Kailangan ko po ng sweldo na sapat para sa gamot ng lola ko at sa matrikula ng kapatid ko. Hindi po ako makikipagnegosasyon sa sweldo ko, ma'am. Siguraduhin niyo lang po na mababayaran po ang overtime ko per hour at wala pong magiging delay. Miss Ramos, naiintindihan po namin ang financial needs niyo at ang C Group ay kilalang mapagbigay. Ngunit ang CEO po ay kilalang tao na may mataas na standard pagdating sa pagmamaneho at personal relationships. Kaya niyo po bang harapin ang pressure na kaakibat ng trabaho? Ang pagmamaneho ko po ay professional at on time. Ako po ang magmamaneho, hindi ang chauffeur niyo. At wala akong paki sa status ng CEO niyo. Kung trabaho ang hanap niyo ay narito ako. Kung girlfriend naman ang hanap niyo ay mag-hire kayo ng model. No beating around the bush. I see. Halos wala pa pong nagbigay ng ganyang sagot sa interview namin. You are very direct, Miss Ramos. Pero kung pagbabasehan lamang sa driving record mo at sa straightforward na attitude mo, ay mukhang ikaw ang hinahanap ng boss namin. Then, tanggap na po ba ako, ma'am? Yes, Miss Ramos. Congratulations! From now on, ikaw na ang magiging driver ni Miss C. For now, ay samahan mo muna ako papunta sa opisina ko. I'll tell more about the details of your job, lalo na ang sweldo mo. Opo, thank you po, ma'am. Kinabukasan ay nagpunta si Reyna sa mansyon ng magiging boss niya. Ito ang unang araw ni Reyna at eksakto alas 7 ay nakatayo na si Reyna sa tabi ng executive sedan habang nakatingin sa kanyang wristwatch. Ang kanyang uniform ay presko, ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang muka ay walang ekspresyon. Isang pader na hindi kayang sirain ng kahit anong pangaakit ng kanyang magiging boss. Kilala ni Reyna ang boss niya dahil sinabi sa kanya ng HR ang ugali nito. Kaya nang magpunta siya doon ay handa na siya sa maaaring gawin nito. Hindi nagtagal ay lumabas si Sander na mukhang bagong gising, nakasuot ng designer na pajamas na mas mahal pa kaysa sa isang taong sweldo ni Reyna. Ang kanyang paglakad ay may angas at ang kanyang ngiti ay puno ng antisipasyon. Inaasahan ni Sander na makikita niya ang sense of panic sa mukha ni Reyna. Ang mabilisang pagbukas ng pinto at ang banayad na pagbati na may halong admiration. Ngunit ang lahat ng iniisip niya ngayon ay gumuho ng seryosong binati siya ni Reyna. Magandang umaga, Sir C. Ako po si Reyna Ramos, ang bago mong driver. At base po sa paglabas niyo ngayon, as sa traffic sa kalsada ay malilate po tayo ng 5 minutes bago makarating sa kumpanya. You want to make it 6 minutes late? O alis na po tayo ngayon para hindi tayo maging late sa una mong meeting ngayong araw? Napakurap-kurap si Sander, hindi niya inaasahan na talagang sineryoso ni Dennis ang trabaho nito at naghanap nga ng babaeng walang paki sa kanya. Hindi makapaniwalang nagsalita si Sander. Hindi ka man lang magmamadaling buksan ng pinto, Miss Ramos? I mean, can't you see this face of mine? Masyadong gwapo, right? Wala ka man lang bang napansin? Hindi po kasama ang protocol ng pagmamaneho, ang hangaan ng pagmumukha mo, Mr. C. Ang trabaho ko po ay magmaneho ng ligtas at on time. At hindi ang pagpansin sa pagmumukha mo. Sir, bukas po ang pinto. Pumasok na po kayo. Bahagyang nakasimangot na pumasok si Sander sa sedan, pero habang nasa biyahe, ay pansin niya
na sobrang seryoso ni Reyna sa pagmamaneho, kaya ay nakaisip na naman siya ng kalokohan. Ang ganda ng umaga, Miss Ramos. Lalo at napapanood kitang seryosong-seryoso sa driving skills mo. Pero mas gaganda pa ang araw ko kung ngingiti ka. Kahit isang fake smile lang para naman maging positive ang vibe sa loob ng sasakyan. Hindi po kasama sa job description ko ang umiti para sa ikagaganda ng vibe mo, sir. Mag-focus po tayo sa road safety. Pakisuot po ang seatbelt niyo ng maayos at pinapaalala ko po na may speed trap po tayo sa EDSA. Kaya maging maingat po sana tayo. Ang katahimikan sa loob ng luxury sedan ay tila nakakabingi. Hindi dahil sa kawalan ng tunog, kundi dahil sa pagkabigla ni Sander, ang Playboy CEO na sanay sa mga babaeng halos himatayin, sa tuwa at kaba kapag nakikita siya. Ay biglaang natagpuan ng sarili sa harap ng isang pader na hindi niya kayang sirain. Ang pader ni Reyna. Hindi ito nagulat sa kanyang charm, hindi ito natuwa sa kanyang mga biro, at lalo na, hindi ito nabulag sa kanyang kayamanan. At ang mas nakakainis ay kaya nitong tapatan ang bawat yabang niya ng mas matalim at profesional na sagot. Tinitigan ni Sander si Reyna sa rearview mirror. Ang mga mata ng dalaga ay nakatuon sa kalsada. Ang kanyang kamay ay mahigpit sa manibela. Professional si Reyna hanggang buto na tila ba ang CEO sa likod niya ay isang simpleng cargo lamang na kailangang ihatid sa tamang destinasyon. Natawa si Sander ng mahina sa sarili. Hindi dahil sa tuwa, kundi sa pag-amin na sa wakas ay may natagpuan siyang challenge na tunay at matatag. Sige, Miss Ramos, hayaan kitang maging professional sa umagang to. Pero, titignan natin kung gaano katagal ang ganitong attitude mo. Dahil kilala ako sa pagiging porsigido pagdating sa gusto ko. And I like you, Miss Ramos. I really, really like you. Ang attitude ko po ay walang kinalaman sa driving skills ko, sir. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po ibabangga ang sasakyan dahil lang sa personal conflict natin. Masyado pong malaking gastos ang insurance. Ang ibig mo bang sabihin ay mas mahalaga sa'yo ang insurance cost kaysa sa emotional state ng CEO mo, ha? You're very interesting. First time kong makarinig ng ganyan. Napaka-unromantic at practical mo. Hindi po unromantic o practical. Sir, ito po ay responsible business ethics. Dapat po ay laging cost-effective ang mindset natin. Lalo na't hawak ko po ang responsibilidad ng asset ng kumpanya. Sige na nga. Panalo ka na naman sa logic. Pero gusto ko lang malaman, Miss Ramos. Hindi ka ba nai-intimidate sa akin? I mean, wala ka bang sense of oman lang sa CEO ng C-Group na nasa likod mo? Bakit po ako ma-intimidate sa'yo? Tao ka rin po. Kumakain, natutulog at nagkakamali. Ang status po ay hindi nagbibigay ng immunity sa batas ng physics. Gets mo po, sir? Kung oo, manahimik ka na po. At kailangan ko mag-focus sa pagmamaneho dahil baka mabangga tayo ng wala sa oras. What a heartless woman. Kalaunan, ang marangyang sedan ay huminto sa harap mismo ng C-Group Tower, ang pinakamataas at pinakamakinang na skyscraper sa business district. Sinadya ni Sander na iparada ang kotse sa exclusive parking spot na nasa mismong harap ng entrance, na para bang isang hari na nagpapakita ng kanyang saklaw. Sa buong biyahe, ay inaasahan niyang tititigan ni Reyna ang taas ng building na may halong paghanga at pananabik. At sisimulan niyang tanungin kung paano ang buhay sa itaas. Ngunit muling nabigo ang ego ni Sander. Nang bumaba siya sa sasakyan, ay hindi niya nakita si Reyna na nakanganga at humahanga sa taas ng tower. Sa halip, ay nakita niya itong nakatitig sa itaas ng building na may kakaibang intensidad. Ang taas, no, Miss Ramos? Nakikita mo ba ang success sa likod ng taas na yan? Ang power na taglay ng instrukturang yan. Wala ka bang ambisyon na makarating sa top floor? Do you want to be my driver forever? O gusto mong tulungan kita na makarating sa itaas? Wala po akong ambisyon sa taas ng building, sir. Mas nakikita ko po ang gastos ng maintenance at air conditioning sa bawat floor. At ang carbon footprint ay malaking turn-off sa mga investors ngayon, sir. Sa totoo lang, Miss Ramos, ikaw lang ang tao na nakasama ko na tinitignan ng skyscraper na ito. At ang nakita ay gastos at hindi ang yaman. You're really funny. Ano bang gusto mo? Ang magkaroon ng simpleng buhay palagi? Hindi ka ba nahihirapan sa ganyan? Mas gusto ko po ang peace of mind at stable income, sir. Yun lang sapat na.
Hindi ko naman kailangan na makarating sa taas para makuha yon, di ba? Well, you are right. But still, dapat mangarap ka pa ng sobra. Malay mo, mararating mo naman pala. Hindi na sumagot si Reyna. Sa halip, pumasok siya ulit sa kotse at kinuha niya ang kanyang pocketbook mula sa dashboard at nagsimulang magbasa habang nakaupo sa loob ng kotse. Hindi man lang nag-abalang lingunin ang magarang lobby o ang eleganteng pag-alis ni Sander. Ang pocketbook ay isang manual tungkol sa diesel engine maintenance. Tila nagbigay siya ng mute button kay Sander at sa buong prestigious world nito. Sa loob ng lobby ay nakita ni Sander ang kanyang sarili sa reflective glass. Ang kanyang muka ay hindi maipinta dahil may halong inisyon, pagkabigla at kakaibang amusement. Sa loob ng 15 minuto ay sinira ng kanyang driver ang lahat ng yabang na binuo niya sa loob ng halos 3 dekada ng buhay niya. Makalipas ang ilang araw ay bumiyahe sila ni Reyna at Sander sa probinsya para sa isang site inspection ng isang upcoming project ng C Group. Isang malaking housing development. Mahaba ang biyahe at ang tanawin ay naging paulit-ulit na lang. Sinamantala ni Sander ang pagkakataon na yon at nagsimula na siyang magkwento tungkol sa mga problema sa project, ang mga technical challenges at ang politics sa likod ng mga deal. Ang hirap ng project na to, Miss Ramos. Masyadong maraming pamamahala at technical requirement. Ang timeline natin ay masikip at ang mga local government unit ay mahigpit sa mga environmental compliance. Sigurado akong hindi mo maiintindihan ang mga complexities nito. Masyadong general ang sinasabi mo, sir. Ang timeline po ay masisira hindi dahil sa pamamahala, kundi dahil sa local government unit na nag-require ng septic tank upgrade na hindi kasama sa original budget at blueprint nyo. Dapat pa inuna nyo yun. Teka, paano mo nalaman ng tungkol dyan? Wala yan sa mga memos na binigay ko sa'yo ah. Hindi mo nga field o expertise yan eh. Dahil nagbasa ako ng full project brief habang naghihintay po sa inyo noong Martes. Kung magmamaneho ako patungo sa isang site ay kailangan kong malaman kung anong sitwasyon doon at kung gaano katagal tayo maghihintay. Logistics po, sir. Hindi po ako driver lang. Ibig mong sabihin, binabasa mo ang lahat ng confidential documents ko habang naghihintay? Hindi ba yan breach of confidentiality? Di ka ba natatakot na baka may security risk yung ginagawa mo? Ang project brief po ay nasa dashboard ng kotse, sir. Nakabukas. Kaya ko po yun nabasa. Ang security risk po ay kapag hindi ko alam ang mga potential delays na makakaapekto sa schedule mo. Ayokong maging late. Ang pagtataka at inis ni Sander ay napalitan ng isang pambihirang amusement. Ang driver niya na inaasahan niyang magiging isang trophy ng kanyang ego ay biglang naging isang walking encyclopedia ng project failures at logistics efficiency. Ang kaalaman ni Reyna ay hindi lang surface level dahil detalyado at eksakto ang kanyang mga input. Sige na nga, panalo ka na naman sa logic at data. Pero hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko kung bakit ka nagbabasa ng manual ng sasakyan habang naghihintay. Hindi ka ba napapagod na maging seryoso sa lahat ng bagay? I mean, you're way too serious already, women. Hindi ka marunong maglaro, tapos magbabasa ka pa ng ganun. Baka susunod, ay robot na ang kausap ko, hindi na tao. Hindi po ako napapagod. Ang pagiging handa po sa lahat ng sitwasyon ay parte po ng trabaho ko, sir. Ang manual po ay guide para sa proper maintenance ng asset nyo. Hindi ako interesado sa mga casual conversation. Efficiency po ang hanap ko. Miss Ramos, ikaw ang pinaka-stressful na driver na nakilala ko. Wala ka bang sense of humor? Pwede ba tayo magbiruman lang habang nagmamaneho? Para maging light ang mood sa loob ng kotse. Hindi ako comedian, sir. Ang job description ko po ay magmaneho. Kung gusto niyo po ng light mood, mag-hire po kayo ng joker na sasamahan kayo. Focus po tayo sa highway rules. You are such a party proper, Miss Ramos. Kainis. Isang gabi ay nagkaroon ng corporate black tie event ang C Group. Ang setting ay marangya at si Sander ay nasa rurok ng kanyang karangyaan. Sinadya niyang iparada ni Reyna ang sasakyan sa isang liblib at madilim na bahagi ng parking area upang maiwasan ang media. Ngunit nang bumaba si Sander ay biglang nadulas ang kanyang designer shoes sa basang semento na nagdulot ng malapit na pagkadapa. Nahulog ang kanyang cufflink na may diamond pa. Ang public image ni Sander ay nasira sa loob ng ilang segundo sa harap ng kanyang driver. Ang buong vibe ay naging awkward bigla. Aray!
Miss Ramos, hindi mo man lang ako inalerto na basa ang semento dito. Muntik na akong madapa. Sigurado akong mapupuno ng nakakahiyang pangyayari na to ang headline bukas. Kung nakita ng media ang pagkadapa ko. Sumimangot si Sander. Magkasalubong ang kilay na tinitigan niya si Reyna na napapailing-iling lang. Hindi alam ni Reyna kung bata ba itong kasama niya o baka may saltik lang. Sir, black tie event po ito. Ang attire niyo ay hindi pa appropriate para sa basang sahig. Hindi ko pa obligasyon na alalahanin ang kapit ng sapatos mo sa sahig. Pero hayaan mo po. Pupulutin ko ang cufflink mo. Baka mawala pa. Hindi mo man lang ako aalalayan. Ako ang boss mo, Miss Ramos. Bakit mas inaalala mo pa ang cufflink ko kaysa sa kalagayan ko? Hindi ka ba nag-aalala sa akin? Hindi po ako nurse o caregiver, sir. Ang cufflink po ay valuable asset kaya kailangan ko po itong pulutin agad. Napangisi si Sander. At para na rin kasing sinasabi ni Reyna na mas mahalaga para rito ang cufflink kaysa sa kanya. Inabot ni Reyna ang cufflink na nahulog bago siya kumuha ng tissue sa loob ng kotse para punasan ng sapatos ni Sander. Sir, mula ngayon, huwag po kayong magpapahuli sa madilim na parking lot. Na pa o nahihirapan. Masama sa public image mo kung makikita nilang nadadapa ang CEO ng C Group. Kontrolin mo po ang sarili mo, sir. Huwag po kayong madulas kahit na anong mangyari. Control, ha? Ang point mo ba ay kailangan ko maging flawless sa lahat ng oras, kahit sa harap mo? Hindi mo ba ako hahayaang magpakita ng human error? Ang human error po ay understandable, sir. Pero bilang mukha po ng C Group ay kailangan po niyong paratilihin ang image ng power at perfection. Hindi ba nga at sabi mo kanina ay baka kumalat ang kahihiyan mo sa media kapag may nakakita ng pagkadapa mo? Kaya be mindful, sir. Sa mga simpleng payo ni Reyna na tila nagbibili ng isang bata, ay may kakaibang bagay ang nangyari kay Sander. Sa unang pagkakataon ay hindi siya nainis. Sa halip, ay ngumiti siya. Ngunit ang ngiti na yon ay hindi nangaakit o mapanukso, kundi totoong pag-amin na natuwa siya sa sincere at nonsense na pag-aalala ni Reyna. Kahit pa ang pag-aalala ay nakatuon sa kanyang public image at asset. Salamat, Miss Ramos. Hindi ko alam kung compliment ba yun o criticism. Pero I appreciate your effort. Sana ay maging friendly ka naman sa akin, kahit minsan lang. Ang effort ko po ay parte ng trabaho ko, sir. Mag-iingat na lang po kayo sa paglalakad. Kukunin ko po kayo mamaya exactly 11:30 p.m. No later, no earlier. Time is gold. Kinagabihan, bago umuwi si Reyna, ay sinubukan ni Sander ang huling attempt na maging casual at approachable. Nagdala siya ng mamahaling pizza at soda sa garahe, kung saan inaayos ni Reyna ang kanyang mga gamit. Miss Ramos, pag mo munang ayusin ang toolbox mo. Nagdala ako ng pizza at soda. Kain tayo. Walang agenda, walang flirting. Casual conversation lang. Bilang boss mo na nagpapakita ng appreciation sa hard work mo. Come on. Please don't reject me. Masyado mo na akong sinasaktan sa raming beses mo na tinatanggihan ng kapugian ko. Drama king po talaga kayo, sir, no? Pero kumain na po ako. Kumain po ako kasama ang security guard. Huwag niyo po akong alalahanin. Hindi po ako nabubuhay sa free food o casual conversation. Pero designer pizza to. Hindi mo ba sisirain ang diet mo? O lifestyle mo para sa isang slice lang? Masyado ka namang pahirap sa sarili mo, Miss Ramos. Hayaan mo naman ako maging mabait sa'yo. Hindi po ako nagpapahirap sa sarili ko. Mas gusto ko po ang pagkain na sustainable at affordable, sir. Ang pizza po ay luxury na hindi ko kayang i-afford. Kaya iniiwasan ko lang po. Thank you for the thought. Bakit ang hirap mong pasayahin, Miss Ramos? Nag-effort na nga ako na maging mabait eh. At sinusubukan kong makipag-usap. Ano bang gusto mo? Gusto ko po ng respeto sa oras at pagkatao ko. Na-appreciate ko po ang ginagawa mo pero mas gusto ko pong professional ang boundaries natin. Pumasok na po kayo at alis na rin po ako pagkatapos nito, sir. Gabi na at kailangan ko na pong magpahinga. Sa inis ay binitawan ni Sander ang pizza box sa mesa ng garahe. Ang pagkabwisit ay kitang-kita sa mukha niya. Ang boundary na ginuhit ni Reyna ay hindi isang manipis na linya, kundi isang pader. Umalis si Sander at naguguluhan. Ang kanyang laro ay naging obsesyon. Ang kanyang playboy tactics ay wala ng silbi. Ang mas nakakainis ay siya na ngayon ang naghihintay ng validation o kahit isang ngiti mula kay Reyna. Ang laro ay biglang nagbago at ang playboy ay nahuhulog na ngayon sa bitag ng kanyang sariling obsesyon. Ang gabi ay binalot ng matinding bagyo. Ang langit ay tila nagngingit-ngit at ang ulan ay bumubuhos
ng napakalakas na halos zero visibility ang kalsada. Ihahatid pa lang sana ni Reyna si Sander pa uwi nang lumala ang pagbagsak ng ulan. Ang luxury sedan ni Sander na minamaneho ni Reyna ay nakulong sa baha at traffic. Tapat mismo sa gate ng simpleng subdivision kung saan nakatira si Reyna. Sa loob ng kotse, ang atmosfera ay seryoso. Tulad ng karaniwan, ngunit may kakaibang tensyon dahil sa bagsik ng kalikasan. Si Sander ay abala sa kanyang cellphone. Sinusubukang makahanap ng alternative route habang si Reyna ay focus sa pagmamaneho. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Bigla ay narinig ni Reyna ang isang nakakabinging tunog ng pagsabog na nagmula sa mismong loob ng subdivision. Sa sandaling yun, ang lahat ng composure at professionalism ni Reyna ay gumuho. Ang kanyang muka ay biglang napuno ng panik at matinding takot. Bigla niyang naisip ang simpleng bahay at ang kanyang kapatid, lalo na ang may sakit niyang lola. Kaagad namang napansin ni Sander ang biglaang pagbabago sa ekspresyon ni Reyna dahil sa pagsabog na yon. Anong nangyari, Miss Ramos? Bakit mukhang balisa ka? May problema ba? Sir, nakarinig po ako ng pagsabog sa loob ng subdivision. Diyan po kami nakatira. Nandyan po ang kapatid ko at ang lola ko, sir. Baka po may mangyari sa kanilang masama. Kailangan ko po silang puntahan. Tinuro ni Reyna ang nakatapat na subdivision sa kotse nila at kaagad na umiling-iling si Sander. Hindi mo pwedeng gawin yan, Miss Ramos. Sobrang lakas ng bagyo at flash flood na yan sa labas. Baka madisgrasya ka pa. At sino magmamaneho para sa akin? Kumalma ka lang. May kilala ako dyan. Huwag kang mag-alala at tatawagan ko ang security ng subdivision. Wala na po akong oras para sa security, sir. Ang lola ko po ang nasa loob at hindi ko pwedeng hayaan ang pamilya ko na mahirapan habang ako ay naghihintay dito. Naligtas at komportable. Kailangan ko na pong umalis. Humihingi po ako ng paumanhin. Walang pagdadalawang isip na binuksan ni Reyna ang pinto ng kotse at tumalon sa baha at malakas na ulan. Ang kanyang uniform ay agad na nabasa at ang lahat ng kanyang professional image ay nawala. Pinalitan ng pag-aalala at kaba para sa kanyang pamilya. Nakita ni Sander ang tunay na takot sa mata ni Reyna. Hindi galit o inis, kundi takot na takot. Sa sandaling yon ay napagtanto ni Sander ang pagiging malamig at matatag ni Reyna ay hindi choice ng dalaga, kundi defense mechanism laban sa bigat ng buhay. Walang security guard na magliligtas sa family crisis na yon. Kaya sa kabila ng pagiging CEO, ay tumalon din si Sander sa ulan. Sandali, Miss Ramos! Hintayin mo ako! Hindi mo pwedeng iwanan ng sasakyan! At lalo na, hindi ka pwedeng lumusog mag-isa sa dilim at baha! Hintayin mo ako! Sasamahan kitang puntahan ng lola mo! Sigaw ni Sander at sinundan si Reyna. Wag na po, sir! Wala po kayong kinalaman sa problema ko. Baka madumihan lang ang designer suit nyo at mahirapan pa akong maglinis ng leather seat nyo. Umuwi na po kayo. Kaya ko naman po mag-drive eh, di ba? Ako na pong bahala sa pamilya ko. Hindi ako aalis. Hindi mo na ako boss ngayon, Reyna. You need help at ibibigay ko yun sa'yo. Hindi to charity, okay? Ito ay practical help sa isang emergency. Kung ganun, dumikit po kayo sa akin, sir. Huwag po kayong hihiwalay. Yun nga ang ginawa ni Sander hanggang sa nakapasok sila sa subdivision. Kaagad na dumiretso si Reyna sa bahay nila. Nang makapasok sila sa loob ng maliit at basang bahay ni Reyna, ay tumambad kay Sander ang realidad ng buhay nito. Nakita niya si Reyna na tumutulong sa kanyang lola na may sakit at kinakausap ang kapatid nito na baka sa mukha ang kaba dahil sa nangyari. Kalaunan ay nahihirapan na pinupulot ni Reyna ang mga gamit na bumagsak. Kitang-kita ang stress, pagod at bigat ng problemang pasan ni Reyna. Ang pagod na pilit niyang tinatago sa likod ng kanyang palaban na personalidad ay lumabas at nakita ni Sander ang kahinaan na hindi niya kailanman inakala na makikita niya. Anong matutulong ko? Ang tanong ni Sander nang lapitan niya si Reyna na sapo-sapo ang noo nito habang nakatingin sa lola nito. Salamat, sir. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Masyado pong mabigat ang lola ko. Kailangan po natin siyang dalhin sa mas ligtas na lugar. Baka lumala pa ang sakit niya dahil sa lamig at baha eh. Huwag kang mag-alala, Reyna. Ako nang bahala sa lola mo. Sa sandaling to, forget about me, being a CEO. Kalimutan mo na rin
ang pagiging driver mo. Now, where should I out her? Ako nang bahalang bumuhat sa kanya. How about your sibling? Hindi ba may kapatid ka? Nasa kwarto po niyang kapatid ko. Sir, kailangan po namin ng flashlight at emergency kit. Kaya pinahanap ko muna siya. Kapag bumalik na po siya, pwede naman po akong magpatulong na buhatin si Lola. Huwag na po kayong mag-abala, sir. Umuwi na po kayo. Mas importante po ang kaligtasan niyo. Baka po kapag nalaman nila ang lahat ng to, ay mag-alala po sila sa'yo. Hindi ako aalis, Reyna. Dito ako mananatili hanggat hindi ka paligtas. Now, let your brother find the flashlight and emergency kit. Tulungan mo na kitang ilipat ang lola mo sa tuyong lugar. Sige na. Dahil sa seryosong mukha ni Sander, ay hindi natanggihan ni Reyna ang binata at inalalayan ito nang dahan-dahan nilang ilipat ang kanyang lola sa second floor ng maliit nilang bahay. Sa gabing yun, ay nagawa nilang iligtas ang lola niya at kapatid. Doon nakatulog ang dalawa hanggang sa mag-umaga. Nang masiguro ni Reyna na maayos na ang bahay at ang kanyang lola, ay hinila niya na si Sander para umalis at mahatid to. Ang biyahe pabalik sa mansyon ni Sander ay naging kakaiba dahil sa mga nangyari sa pagitan nila. Hindi tulad noon ay naging seryoso si Sander. Ang kanyang tingin kay Reyna ay puno ng pag-aalala. Napagtanto niya na ang buhay ni Reyna ay hindi laro, kundi isang seryosong pakikipaglaban para sa kanyang pamilya. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang kalagayan ng lola mo at ang sitwasyon ng bahay niyo? Pwede naman ako magbigay ng advance sa sweldo mo at tulong. Hindi ko naman kailangan itago ang financial support ko. Dahil hindi ko kailangan ng charity niyo, sir. Ang problema ko ay akin at ako ang sasagot sa lahat ng iyon. Ang kailangan ko lang ay trabaho at sweldo na sapat para sa pamilya ko. Ang awa po ay nawawala kapag nagtagal. Ang sweldo ay nandyan palagi. I do not even see that as a charity, Reyna. Nag-aalala ako sa'yo. Sa unang pagkakataon, hindi ako nagbibiro. Bakit kailangan mong itago ang lahat ng problema mo sa likod ng palaban mong personalidad? Ha? Dahil sir, kapag pinakita ko ang kahinaan ko, ay gagamitin yun laban sa akin. Ang palaban kong personalidad. Ang proteksyon ko sa mga taong gustong paglaruan ng buhay ko. Kailangan ko lang po ng professionalism mo, hindi sympathy. Ang sagot ni Reyna ay hindi na kasing tigas tulad ng dati. Parang may dalang pagod na yon. Sa unang pagkakataon ay hindi mapanukso ang tingin ni Sander kay Reyna. Tinignan niya ito nang may totoo na pag-aalala. Naisip niya na ganoon pala kahirap ang buhay na hindi laro. Ang bawat pagtawa at paglalaro na ginagawa ni Sander ay isang insulto sa mga taong nagsisikap tulad ni Reyna. Simula ngayon, Reyna, hindi na ako mag-iilusyon na girlfriend kita. Hindi na kita aasarin o paglalaruan. I will be your boss who is professional and fair. Pero gusto kong maging parte ng solusyon mo, hindi problema. Hayaan mo kong magbayad ng advance para sa repair ng bahay niyo. Yan ang professional advance. Hindi ko po kayang tanggapin ng advance, sir. Magtatrabaho po ako ng extra hours para bayaran ng repair. Salamat po sa concern niyo. Pero gusto ko pong maging gawin ng maayos ang trabaho ko. Walang nagawa si Sander dahil seryoso si Reyna. Sa gusto nito, kaya ay gumawa siya ng ibang paraan para makatulong. Sinimulan ni Sander ang research tungkol sa financial needs at background ni Reyna. Sa halip na mag-utos ng mga walang kwentang bagay, ay sinimulan na niyang tanungin para sa opinyon nito sa small-scale logistic ng company. Reyna, tignan mo tong proposal ng delivery routes natin sa South. Ano sa tingin mo ang flow nito? Hindi ako nagtatanong para i-test ka. Gusto ko lang malaman ang practical insight mo. Ang delivery routes po ay efficient sa map, sir. Pero hindi po practical sa real traffic flow. Dapat po ay inuna niyo ang trucks sa short hauls para masigurong on time ang mga large loads. Ang delay po ay costly. Hindi ko iniisip yan. Napaka-insightful mo. Ang totoo, mas efficient ka pa sa mga logistics manager. Kaya bakit hindi ka nag-apply sa management position? Sayang ang intelligence mo sa pagmamaneho lang. Kailangan ko po ng stable job, sir, agad eh. Hindi management training na matagal pa bago magbunga. Priority ko po ang instant income. Ang management ay long-term goal ko. Hindi short-term solution. Sige, maging driver ka muna. Pero simula ngayon, sa tuwing may logistics issue tayo, ay ikaw ang unang tatanungin ko. Kukunin ko ang opinion mo at babayaran ko yan. Extra bonus. Salamat, sir. Ang bonus po ay appreciated. Sisiguraduhin ko pong magiging cost-effective at efficient ang insight ko.
Ang respect po ng professionalism ko ang best payment nyo. Ang relasyon nilang dalawa ay biglang nagbago. Hindi na ito basta boss at driver na lang, kundi isang CEO at trusted consultant. Ang pader ni Reyna ay hindi pa ganap na nasisira, ngunit may mga bitak na. Isang gabi ay kinakailangang dalhin ni Reyna ang lola niya sa ospital dahil sa biglaang paglala ng sakit nito. Nag-text siya kay Dennis na gusto niyang mag-file ng leave. Mr. Dennis, mag-emergency leave po ako ngayon. Kailangan ko pong dalhin si Lola sa ospital eh. Babalik po ako bukas, first hour. Thank you po. Wala siyang plano na sabihin kay Sander ang nangyari dahil paniguradong makikialam na naman ito. Ngunit nang dumating si Reyna sa ospital ay nagulat siya. Nakita niya kasi ang isang private room na hinahanda para sa kanyang lola. At si Sander na nakaupo ay may dalang unan at kumot na may logo ng C Group. Hindi niya na kailangang magtanong pa kung paano nalaman ni Sander dahil malinaw na ginamit ni Sander ang resources ng kumpanya kaya ito naroon ngayon. Ano pong ginagawa niyo dito, sir? At bakit may private room? Hindi ko po afford ang ganitong klase ng kwarto, sir. Hindi niyo po dapat ginagawa to. Nakakahiya po sa inyo. Huwag kang mag-alala, Reyna. Binayaran ko ang hospital bill bilang advance sa bonus mo. Kumuha ko ng official receipt na address sa'yo para hindi ka magalit at isipin mong charity to. Galing yan sa performance bonus mo. Pero hindi po ako humihingi ng bonus o advance. Hindi niyo po dapat i-pressure yung sarili niyo na maging mabait sa akin. Hindi po ako commodity na kailangan yung bigyan ng reward. Hindi pressure yun, Reyna. Ginagawa ko to dahil gusto ko. Hindi dahil kailangan ko. Ikaw ang nagturo sa akin na hindi laro ang buhay. Kaya hayaan mo ko maging responsible sa mga taong mahalaga sa akin. And Reyna, you're important to me. Very important. Sir, ano pong... Huwag kang mag-isip pa, Reyna. Kung nandito na ang kapatid mo at balak mong umuwi, ay sabihan mo ko. Ngayon, ay hayaan mo ko maging driver mo. At ikaw naman ang magiging passenger princess ko. Ang kotse ay nasa parking lot na. Magpahinga ka. Ako nang bahala sa lahat. Trust me. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakita ni Reyna ang isang Sander na hindi niya kayang sagutin. Isang lalaking nagbigay ng tulong nang walang kapalit. Ang tulong na yon ay hindi nagmula sa kanyang ego o pagiging isang playboy, kundi mula yon sa puso niya. Wala siyang laban sa kabutihang yon. Sa sandaling yon ay tuluyang gumuho ang pader ni Reyna na sa wakas ay nakita niya ang tao sa likod ng playboy na CEO. Ang pag-aalala ni Sander ay naging ebidensya na deserve ni Reyna na maging mahina at magtiwala sa binata. Ang dynamic sa pagitan nila Sander at Reyna ay tuluyan ng nagbago matapos ang gabing emergency sa bahay ni Reyna. Ang pader ng pride at defense ni Sander ay gumuho at ang armor ni Reyna ay lumuwag. Ang playboy ay natutong mag-alala ng totoo at ang driver ay nagsimulang makita ng tao sa likod ng inaakala niya ay walang kwentang CEO. Isang gabi, pagkatapos ng shift ni Reyna, ay inutusan siya ni Sander na maghanda ng hapunan na nagdulot ng pagtataka ni Reyna. Akala niya ang pagluluto ang ipapagawa sa kanya bilang extra chore. Ngunit hindi niya inaasahan ang eksenang bumungad sa kanya. Yon ay si Sander na may suot na simpleng apron at nabala sa pag-ihaw ng steak at paghahanda ng salad sa kanyang state-of-the-art na kusina. Huwag kang mag-alala, Reyna. Hindi ka dishwasher o cook ngayong araw. Naguluto ako at ikaw ang magiging guest ko. Wala munang CEO at driver dito Simpleng dinner lang. Walang agenda o flirting. Umupo ka lang at magpahinga. Bakit niyo po ginagawa to, sir? Hindi po ako sanay sa private dinner. Kasama ang boss ko. At lalo na, hindi ko po inaasahan na marunong kayong magluto. Baka po marketing strategy niyo lang po ito para lalo akong akitin. Bakit? Naaakit ka na ba sa akin ngayon? Do you like a man who can cook? Funny, sir. Pero bilang sagot, ay gusto ko po ng lalaking walang saltek. Are you saying na may saltek ako? You're such a bad woman, Reyna. Naapi mo na naman ako. Bakit mo ba kasi ginagawa to? Well, to answer your question, ay hindi ko to ginagawa para akitin ka. Ginagawa ko to dahil gusto ko. Hindi mo ako tinutugon sa mga laro ko Pero ikaw ang pinaka-interesting na tao sa buhay ko ngayon. Ikaw ang tanging challenge ko na totoo, na tapat sa buhay ko. Ang pag-amin ni Sander ay walang halong yabang. Natigilan si Reyna.
Ang steak at salad ay nagmistulang background noise sa bigat ng confession ni Sander. Sa sandaling yon ay nakita niya ang totoong ninanais ni Sander, hindi ang pagnanasa, hindi connection. Kailangan ko naman po kasing maging masungit para hindi mo isipin na may isa na namang babae ang naghahabol sa inyo dahil lang sa pera mo. O isa pang trophy na koleksyon mo. Napagod na po ako sa pagtatago ng financial struggles ko, kaya wala akong oras sa mga laro. Kung nagpapaakit ako sa inyo, ay baka mawalan pa ako ng trabaho. Anong silbi ng kapugian mo kung hindi ka naman makakatulong sa akin, hindi ba? Point taken. Pero ibig mong sabihin, ang tough exterior mo ay armor lang. Ganun ba kahirap ang buhay sa'yo, Reyna? Na kailangan mo maging masungit para lang maprotektahan ang sarili mo? Wala ka bang time para sa sarili mo? Kung wala akong armor, sir, baka matagal na akong nasira. Ang oras ko po ay nakalaan sa pamilya ko. Pero ngayon, dahil sa tulong niyo ay medyo gumaan ang pakiramdam ko. Salamat, sir. So ano ako, Reyna? Ang ultimate challenge sa buhay mo? Ang CEO na kailangan mong iwasan para hindi maging komplikado ang buhay mo? Huwag kang mag-alala dahil handa naman akong harapin ang challenge na yan. Hindi po. Hindi challenge ang tingin ko sa inyo, sir. Sa totoo lang, ang tingin ko sa inyo ngayon ay minor inconvenience na bigla ang naging partner sa logistics ng buhay ko. Sa sandaling tumawa si Reyna. Kahit mahina at banayad, ay alam ni Sander na in love na siya. Ito ang unang beses na nakita niya si Reyna na hindi seryoso o abala sa trabaho. Ang pader ni Sander ay tuluyang bumagsak na. Hindi minor inconvenience ang gusto kong maging role sa buhay mo. Gusto kong maging parte ng solusyon mo, Reyna. Hindi problema. I told you that, right? Handa akong iwanan ng lahat ng paglalaro at buhay playboy ko para lang maging seryoso sa'yo. Hindi niyo po kailangang iwanan ng pagiging playboy niyo para sa akin. Gawin niyo po ang gusto niyo. Pero ang hihilingin ko lang po ay respeto at honesty. Dahil hindi ko po hahayaan na paglaruan niyo ako tulad ng paglalaro mo noon sa iba. Kinabukasan ay nag-alok si Sander na samahan si Reyna sa grocery shopping. Nagulat si Reyna dahil hindi niya inaasahan na gagawin yon ng isang CEO. Nagsuot si Sander ng simpleng t-shirt at jeans, hindi ang designer clothes niya. Hindi niya ginamit ang luxury sedan, kundi isang simpleng SUV na low profile. Reyna, huwag kang mag-alala. Walang paparazzi at walang media dito. Dito ako ay magiging driver mo at ikaw naman ang boss ko. Nasasanay na talaga kayo, sir, na ipagmaneho ako. Baka kapag nagtagal ay makalimutan mong ikaw pala ang tunay na boss sa ating dalawa. Well, it won't be a loss for me. Kung mangyari man yan, Reyna, gusto kong ipagmaneho ka kahit saan. Kahit saan ka pa magpunta. Basta magkasama tayo. Ay ayos lang sa akin. Kung gusto niyo pong makita ako sa comfort zone ko, sir, ay ito na po yun. Dito ako natututo kung paano i-manage ang budget ko. Huwag po kayong mag-iingay at magreklamo sa init at crowd. Kung gagawin mo yan, ay hindi na kita isasama sa susunod. Hindi ako magreklamo. I will be observing. Besides, ganito pala ang real life na hindi exclusive at hindi expensive. I find it interesting. Doon ay nakita ni Sander ang inner child ni Reyna. Ang passion nito sa pagpili ng murang gulay, ang skill niya sa pagtawad sa tindera, at ang saya niya sa paghahanap ng discount. Ang mas nagbigay ng impact kay Reyna ay ang walang yabang na kilos ni Sander. Nakita niya si Sander na tumulong sa isang matandang babae na buhati ng kanyang basket ng gulay patungo sa exit. Walang paparazzi o media sa paligid. Ginawa niya ito dahil tao siya, hindi dahil CEO siya. Hindi niyo po kailangang tulungan ng matandang babae, sir. Masyado po kayong low profile ngayon. Baka po i-judge kayo ng business partners niyo kapag nakita kayong nagbubuhat ng basket. Hindi ko to ginawa para sa business partners ko, Reyna. Ginawa ko to dahil kailangan niya ng tulong. Hindi ko kailangan ng camera para maging tao. Natututo ako sa'yo na maging totoo. Nagpapasalamat ako, sir. Ngayon ay nakikita ko na ang totoong kabaitan niyo. Hindi ang show-off na CEO. Ang kilos niyo po ay totoo at sincere. Ang kabaitan ko ay galing sa'yo, Reyna. Nagtatanong lang ako, ano bang ultimate dream mo? Ang maging CEO? Ang maging millionaire? Ang maging mayaman? I mean, not the one you told me before. I mean, who wants a simple life, right? Paniguradong may iba ka pang pangarap.
Pero wala naman na po sir eh. Ang pangarap ko po ay yung makita ang pamilya ko na walang inaalalang bayarin. Fully secured at masaya. Yun lang po. Ayoko po ng pressure ng CEO life o ng mayamang buhay. Napaka-unique mo. Karamihan sa mga nakikilala ko ay kapangyarihan at pera ang goal. Pero ikaw ay talagang peace of mind ang hanap. Ang mga simpleng pag-uusap na yon ay nagpabago sa perspective ni Sander. Naiintindihan niya na ang tunay na kayamanan ay nasa peace of mind at hindi sa bank account. Sa sumunod na linggo ay nagkaroon ng high-stakes board meeting ang C-Group. Sinubukan ng isang shareholder na siraan si Sander sa financial fraud gamit ang misplaced invoice bilang proof. Si Reyna naman ay naghihintay sa labas ng boardroom at hindi dapat makialam. Mr. C, ang invoice na to ay hindi nabayaran on time. Ito ay proof na incompetent kayo sa financial management ng kumpanya. Dapat po ay mag-resign na kayo. Hindi totoo yan. Ang invoice na yan ay bayad at hindi totoo. I can assure you na malinis ang records natin. Biglang narinig ni Reyna ang key detail na sinasabi ng shareholder na mali. Ang invoice na yon ay nakita niya sa dashboard ni Sander noong Lunes at sinalubong niya yon. Pumasok si Reyna sa boardroom. Walang pahintulot na kinagulat ng lahat. Ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang boses ay seryoso. Maling impormasyon po yan, sir. I respectfully disagree sa statement niyo. Ang invoice na yan ay fully paid na po noong Lunes, exactly 9:30 a.m. Personally, ay nakita ko ang cheque na yon. Sino ka para makialam? Ikaw ba ang accountant? Ikaw ba ang finance manager? Umalis ka! Driver ka lang! Hindi po ako accountant, pero bilang driver ni Mr. C, I handle his logistics and important documents. Ang check number po ay 0987 at ang date ng deposit ay Lunes. I can prove it. Taas noong tinignan ni Sander ang mga shareholders sa harapan niya, puno ng kumpiyansa dahil nandiyan si Reyna at ipaglalaban siya. Tignan nyo! Ang driver ko pa ang proof ko. Check the records now. Ang attention to detail niya ay flawless. I trust her. Natigilan ng lahat. Naisalba ni Reyna ang sitwasyon dahil sa kanyang attention to detail at mabilis na pag-iisip. Tinignan ni Sander si Reyna, hindi bilang driver, kundi bilang partner at equal na kayang protektahan siya. Ang paghanga ni Sander para kay Reyna ay mas lalong lumala. Nang makalabas sila roon, ay kaagad na hinarap ni Sander si Reyna. Salamat, Reyna. Hindi mo lang niligtas ang trabaho ko. Niligtas mo rin ang reputasyon ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. From now on, ay hindi ka na driver lang. Partner na kita. Ang ginawa ko po, sir, ay parte ng trabaho ko na protektahan ang asset ng kumpanya. Kasama na po kayo. Pero thank you pa sa compliment. Para mag-distress matapos ang corporate battle, ay nagbiyahe sila sa isang beach house ni Sander. Naglakad sila sa buhangin habang lumulubog ang araw. Nagumpisa silang mag-usap tungkol sa kahinaan nila at takot. Mga paksang hindi nila kailanman napag-usapan. Reyna, ang totoo, natatakot ako sa pag-ibig. Kasi kapag nagmahal ako, ay hindi na siya laro. Kapag sinaktan ako, ay totoong sakit na. Hindi ego bruise lang. Yun ang dahilan kung bakit ako naging playboy. I mean, such a pretty thing to say, right? But that's who I am. Hindi laro ang buhay, sir. At hindi lahat ng tao ay paglalaruan ka o sasaktan. Pero hindi ka matututong maging totoo kung hindi mo hahayaan ang sarili mong mag-rest. Ang takot po ay natural, pero huwag mo pong hayaan na i-control ka nito. Alam kong hindi mo ko paglalaroan, Reyna. That's why among all the women I have met, it is you that I trust the most. Sa mga nakaraang buwan, ay ikaw lang ang babaeng hindi ako tinanong tungkol sa yaman ko. At ikaw lang ang nagturo sa akin ng humility at respect. Nahuhulog na ako sa iyo, Reyna. Pero sir, natatakot din ako. Ang risk na mahalin ng isang CEO na kilalang playboy ay malaki sa akin. Hindi ko kayang masaktan, sir. Pero nakikita ko ang pagbabago mo. At yun ang nagdudulot sa akin na magtiwala sa'yo. Huwag kang matakot, Reyna. Handa akong baguhin ang buong buhay ko para lang sa tiwala mo. Bibigyan kita ng oras at space. Walang pressure. I promise. You can do anything you want. At kung hindi mo talaga ako magustuhan, ay handa akong tanggapin ang rejection mo. And please, start calling me by my name. Hindi na po kailangan ng time at space, sir. Sander,
Ang trust ay pinaghihirapan. At nakuha mo na yon. I trust you, Sander, dahil nahuhulog na rin ang loob ko sa'yo. Hinawakan ni Sander ang kamay ni Reyna. Ang sandaling yon ay nagbigay ng kasiyahan sa dalawa. At nang ilapit ni Sander ang mukha niya kay Reyna para sa isang halik, ay sinalubong yon ng dalaga. Ang halik ay hindi mapusok o puno ng pagnanasa. Ito ay seryoso at totoo at puno ng pag-asa. Nang humiwalay sila sa halik, ay namumungay na ang mga mata ni Sander habang nakatitig kay Reyna na matamis ang ngiti sa labi niya. Reyna, ito ay hindi pang-aakit lang, okay? Ito ay sincere na commitment sa'yo. Handa akong maging totoo. At mahina sa'yo. Mahal kita. Reyna, handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Hindi ko i-reject ang sincerity mo, sir. Sander. Matagal na akong naghihintay sa tao na magpapahalaga sa akin at nahanap ko yun sa'yo. Mahal din kita, Sander. Salamat sa pagtsatsaga sa akin. From now on, ay hindi na tayo boss at driver, Reyna. Magsisimula na tayo ng bagong yugto ng relationship natin. Partners tayo sa buhay. You will be my girlfriend and I will be your most handsome boyfriend. At nasingit mo pa talaga ang pagiging pogi mo? Ayaw mo ba? Magiging parte to ng genes ng anak natin. It will be helpful. Promise. Oo na, Sander. Partners tayo. Pero sisiguraduhin ko muna na hindi ka magiging late sa meeting mo bukas. Ang punctuality ay masyadong importante para sa akin. Kahit pa ikaw ang magiging ama ng anak natin in the future, okay? Point taken, ma'am. Promise. Di na kita paghihintayin. Natawa si Sander at muling hinagka ng nobya. Ang huling ngiti ni Reyna ay nagliliwanag at hindi na to masungit tignan. Ang challenge sa pagitan nila ay nawala at ang pagmamahala nila ay nagsimula na. Ang tahimik na confidence ni Sander sa beach house ay nagbigay ng lakas kay Reyna. At ang genuine affection niya ay nagbigay ng pag-asa sa kanilang relasyon. Gayunpaman, ang corporate world ay hindi natutulog. Matapos silang makita na lumabas sa beach house ng magkasama, ay kumalat ang balita tungkol sa relasyon ng CEO at ng kanyang driver na parang apoy. Ang headquarters ng C Group ay naging sentro ng media frenzy. Ang mga shareholders ay nagpanik at ang media ay uhaw para sa isang skandal. Nagkaroon ng emergency press conference dahil sa nangyari. Habang nasa press conference, ay iba't ibang tao ang nagbato kay Sander ng mga tanong at critics. Mr. C, hindi po ito joke ah. Ang relasyon niyo sa inyong driver ay nakakasira sa image ng kumpanya. Iniisip ng lahat ng gold digger ang babaeng yan at hindi kayo seryoso sa management. Kailangan niyo pong magbigay ng statement. Miss Ramos, totoo po bang ginagamit niyo ang charm niyo para makakuha ng financial leverage para kay Sir C? Kailan pa po nag-umpisa ang affair niyo? Totoo po bang nakipaghiwalay siya sa previous girlfriend niya dahil sa'yo? Mr. C, hindi ba kayo nahihiya na makipag-date sa isang subordinate? Wala po bang moral responsibility ang CEO ng isang billion-dollar company? Ang babae po bang ito ay sulit para isugal ang future ng C Group? Hindi ko po i-deny ang relasyon namin ni Reyna. Totoo po na kami ay magkasama at hindi ito panandali ang landi lang. Ito ay pagmamahalan at totoo ang nararamdaman ko para sa kanya. Kailangan ko pong maging honest sa inyo. Si Reyna Ramos ang babae nagturo sa akin na hindi laro ang buhay. Sa kanya ko natutunan na ang value ng isang tao ay wala sa bank account o social status. Hindi niya ako kailangan dahil self-sufficient siya. Pero ako, kailangan ko siya sa buhay ko. Pero sir, ang reputasyon niyo, hindi ba kayo natatakot na mawala ang trust ng investors? Ang babae po bang yan ay may intellectual capacity para maging partner ng isang CEO? Hindi siya qualified sa standards namin. Kung ang standard niyo ay superficial at walang human connection, then I disagree. Si Reyna ay ang most insightful na pinakamatalino na tao sa logistics na nakilala ko. Kung gusto niyo makita ang efficiency ng kumpanya, she is the key. Si Reyna noong mga oras na yon ay nasa tabi ni Sander at hindi na napigilan ng sarili na magsalita. Kahit pa sinabi ni Sander na kaya nitong ipagtanggol sila ng mag-isa. Pag po kayong mag-alala sa qualifications ko, Sir Ma'am, ang trabaho ko po ay professional at hindi personal. Ang kailangan ko po ay trabaho. Hindi ang yaman ni Mr. C at hindi ang karangyaan ng CEO life niya. In fact, I wanted a simple life at alam niya po yon. Reyna, huwag ka na magsalita.
Hayaan mo kung ipagtanggol ka. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa kanila. You are perfect as you are. Hayaan mo ko magsalita, Sander. Kailangan kong ipakita ang self-respect ko. Hindi ako commodity o trophy nyo. I am professional and independent women. Inagaw ni Reyna ang microphone at humarap sa media. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag na nagdulot ng katahimikan sa boardroom at sa live interview. Ang raw honesty niya ay nakakagulat at refreshing para sa lahat. Kung ang concern nyo ay ang professionalism, I assure you, hindi ako magiging source ng stress o incompetence ng kumpanya. Kailangan ko po ng trabaho. At sisiguraduhin ko pong worth it ang pagpapasweldo nila sa akin. At sa'yo, Mr. C, kung ang relasyon natin ang magdudulot ng conflict sa corporate image mo, ay handa akong umalis. Pero hindi ko i-compromise ang self-respect ko para sa yaman mo. I stand firm with my own values. Mabilis na napatayo si Sander sa kinaupuan niya at hinawakan ng kamay ng nobya. Hindi ako papayag na umalis ka. Ang reputasyon ko ay pangalawa lang sa'yo. Hayaan mo ko ipakita sa kanila ang pagmamahalan natin ay hindi isang bagay na makakasira sa atin, kundi ang pundasyon ng lakas. Kaagad na nagkagulo ulit ang mga nakarinig sa sinabi ni Sander. May isang reporter na kaagad na diretsyong nagtanong ng personal na relasyon at plano nila sa buhay. Ibig po bang sabihin ay engaged na po kayo? May wedding na po bang nakaplano? Ano po ang future niyo bilang couple sa harap ng public eye? Ang future namin ay private at intimate. Ang commitment ko kay Reyna ay panghabang buhay. Ang relasyon namin ay seryoso at hindi kami maghihiwalay dahil sa pressure ng media. Ang lahat ay natigilan sa sinabing yun ni Sander. Yun lang ang nakapagpatigil sa lahat dahil nakita nila na ang dating playboy na puro laro ang nasa isip ay natuto ng maging isang tunay na lalaki na marunong magmahal ng tapat at buo. Kinabukasan ay nagdesisyon si Reyna na mag-resign bilang driver. Hindi dahil sa issue ng gold digging, kundi dahil sa pagbabago ng galaw sa loob ng relasyon nila. Hindi na siya driver, partner na siya. Nagpakita si Reyna sa mansyon ni Sander para magbigay ng maayos na pamamaalam sa boss niya na ngayon ay boyfriend na niya. Sander, kailangan kong umalis sa posisyon ko bilang driver. Hindi na appropriate na ako pa rin ang nagmamaneho sa'yo ngayon. Masyadong complicated ang sitwasyon. Alam ko, Reyna, naiintindihan ko. Mas professional kung maghahanap ka ng bagong daan na deserve mo. Pero huwag kang mag-aalala sa financial mo. I will take care of you. Hindi ko kailangan ng financial support mo. I need my independence, Sander. Ang salary ko ay sapat na para sa pangangailangan ko at ng pamilya ko. Huh? This is the reason I fell in love with you. Oh, ang puso ko. Natatawang hinampas ni Reyna ang nobyo. Nang sapuin nito ang sariling dibdib. Nang matapos sila sa kulitan, ay napagpasyahan ni Reyna na ayusin na ang mga gamit niya. Nang biglang lumapit si Sander at nagbigay ng isang envelope. Hindi ito severance pay, Reyna. At hindi ito charity. Ito ang pambayad sa tuition ng kapatid mo para sa next semester. At ang down payment sa small lot na gusto mong bilhin para sa pamilya mo. Umawang ang labi ni Reyna sa sinabi ni Sander. Hindi niya inaasahan yon. Tanggapin mo. Hindi dahil mahal kita. Tanggapin mo dahil gusto kong maging parte ng solusyon mo. Hindi bilang boss mo. Gusto kong suportahan ang pamilya mo. Ang pangarap mo. Hindi kontrol ang mga desisyon mo. Hindi ko kayang tanggapin ng ganito, Sander. Sobra na to. Hindi ko kayang bayaran ng utang na to sa'yo. I can take this. Walang utang dito, Reyna. This is a gift from a partner. I want to invest sa future mo. Kung ayaw mong maging parte ko ng future mo, then reject it. Pero kung handa kang maging partner ko, ay tanggapin mo to. Tinignan ni Reyna ang envelope. Puno ng emosyon ang mukha niya. Ang regalo ay praktikal at sincere na nagpapakita na kilala na siya ni Sander. Ang panangga ni Reyna ay kaagad na gumuho. Sige, tatanggapin ko, pero promise ko, I will work hard para patunayan ko sa'yo na worth it ang investment na to. Salamat, Sander. I appreciate your trust. Walang anuman, mahal ko. Pero may offer pa rin sana ako sa'yo. Hindi ka na driver. May vacancy ako sa logistics department bilang manager. Gamitin mo ang katalinuhan mo, hindi lang sa driving skills mo. Ha? Magiging manager ako? Hindi ako qualified sa formal education para sa management. Hindi ako makakapasa sa interview na yan kapag nagkataon. I'm not that good, Sander.
Ang practical experience at efficiency mo ay mahalaga kaysa sa degree. Ikaw ang best logistics consultant ko. Take the job, Reyna. Challenge yourself. Sander, fine, sige. Tatanggapin ko ang challenge na yan. Pero no special treatment, Sander. Gusto kong paghirapan ang respeto ng team ko. I will be professional. I promise. Wala akong gagawin para matanggap ka. I won't interfere because I trust that you can do it. On your own. May independent women. Nilahad ni Sander ang kanyang sarili at kaagad na napangiti si Rina. Mabilis niyang niyakap ang nobyo at sa huli ay nagtagpo ang labi nilang dalawa para sa isang halik na puno ng respeto at pagmamahal sa isa't isa. 15 years later, ang C Group ay hindi lang stable, kundi ay lumalago lalo. Si Reyna ay Vice President for Logistics and Operations. Ang kanyang efficiency ay legendary para sa lahat. Si Sander at Reyna ay matagumpay, nakasal at meron na silang 2 anak na lalaki. Si Liam na 12 taong gulang at si Ethan na 10 taong gulang. Ang lola ni Reyna ay malakas pa rin at ang kapatid niya ay isa ng successful na engineer. Dad, totoo po bang driver lang si Mami dati? Paano po kayo nag-date? Super strict po ba talaga si Mama noong una? Kwentuhan niyo po kami, Dad. Opo, Dad. Si Mami po ay super serious sa logistics natin sa bahay. Everything is scheduled. Is that why nag-resign po siya bilang driver? Where did you learn that? Kay Tito Dennis, Dad. Nakipag-chika po kami sa kanya kahapon while busy po kayo ni Mami sa meeting niyo. Napabuntong hininga si Sander. Nakalimutan niya ang matabil na Dennis na yon. Sa huli ay tumango siya sa mga anak habang may ngiti sa labi niya. Yes, my sons. Driver lang si Mami dati. At super strict siya. Hindi siya nai-impress sa yaman ko. And she was the one na nag-challenge sa ego ko. Ang love story namin ay hindi fairy tale. It was a battle of wits and pride. Huwag kayong maniwala sa daddy niyo. Boys, siya kaya ang pinakapasaway na boss ko. Kaya ako nag-resign dahil pinromote niya ako bilang manager niya sa bahay at sa kumpanya. Mama, you're the best. You handled everything so well. We love you. Ang family life nila ay magkahalo. Ang karangyaan ni Sander at ang practicality ni Reyna. Sa halip na magbakasyon sa luxury resorts, ay mas gusto nilang mag-road trip kung saan si Reyna pa rin ang driver dahil mas efficient siya kaysa kay Sander. Mahal, ang road trip natin ay perfect. Salamat sa pagiging efficient driver mo. Although, I can drive well also. Mas maganda sana kung ikaw ang passenger princess natin, mahal eh. Hindi naman na driver lang ang posisyon ko, Sander eh. It's a hobby. Ang focus ko ay ang family natin at ang future ng business natin. I love you. I love you too, mahal ko. Isang Sunday afternoon, habang naglalakad sila sa parke kasama ang kanilang mga anak, ay hinawakan ni Sander ang kamay ni Reyna. Reyna, kahit kasal na tayo at may 2 na tayong anak, may request pa rin ako. A very special one. Ano yun, Sander? Huwag mong sabihing mag-resign ka na naman sa CEO position mo at ako ang papalit? I'm too busy na ha? Hindi ah. I want to ask you again, my love. Lumuhod si Sander sa harap ni Reyna sa gitna ng parke at kinuha ang isang simple ring na matagal niya nang binabalak. Hindi ako kasing perfect ng kotse na minamaneho mo. Masyado akong playboy dati pero para sa'yo, gusto ko magmaneho papunta sa future ko kung saan ay naroon ka, Reyna. Will you marry me again? At promise mo, hindi mo ako iiwanan kahit na kailan. Ngumiti si Reyna ng sobrang tamis. Ang kanyang sagot ay ang mabilis na pagtango sa asawa habang naluluha. Sander, hindi mo ako pinasaya sa yaman mo. Pinasaya mo ako sa pagbabago mo. I love the man that you have become. I will marry you again and I promise I will never leave you. Salamat, mahal. You saved me. You are my anchor. Hinalikan ni Sander si Reyna, isang matapat na halik na nagpapakita ng kanilang malakas na commitment sa isa't isa. Nang maghiwalay sila sa halik, ay sabay nilang tinignan ng 2 nilang anak na naglalaro ng habulan sa parke. Kontento na silang 2 at wala nang hihilingan pa na kahit ano sa buhay nila. At dyan na po nagtatapos ang kwento para sa araw na to. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli.